Hello, magandang araw. Another day, another vlog na naman tayo. Pasensya na kung pagbungad pa lang ng vlog ko, nasa kalan ng kahoy na ako. Naayos-ayos ko at pinagtatanggal ko ang mga kalat sa aking munting lutuan. Hinihila ko ng paharap itong yero ng lutuan ko, napapaatras na dahil sa mga abo ng kahoy. Punong-puno na ng abo kaya pinagtatanggal ko na rin yung mga ibang abo. Saktong-saktong oras na naman sa pagluluto. Kumuha na ako ng panggatong at ito'y sisindihin ko na para umapoy. Heto nga't umuusok na at hudyat na rin para magkapoy. Una kong sinalang ang pagpapakulo ng tubig, pero teka, umaapoy nga pero kapag hindi mo naihipan, nawawala na yung apoy at umuusok lang. Hindi pa masyadong tuyo ang kahoy kaya panay ang usok. Naubo-ubo pa nga ako at masakit din sa mata ang kanyang usok. Maggagayat na ako ng labong na pinahingi lang sa amin. At bago ko hiwain ng maninipis, pinagtatanggal ko muna ang kanyang balat bago ito hihiwain ng pabilog. Tinanggal ko nga palang matigas na parte ng labong at yung medyo malambot ang pinaghihiwa ko. Tsaka ko siya pinaggagayat ng maliliit. Noong una kaming mag-ulam ng labong, malalaki yung pagkahiwa niya. Hindi sila masyadong nag-ulam noon dahil pati matitigas na parte ng labong pinaggagayat ko. Kaya ngayon, inayos-ayos ko na ang paggagayat at napakanipis na rin ang pagkakahiwa nito. Napakulo na pala yung tubig na nakasalang kanina, kaya bibisitahin ko yung kanin kung okay na rin siya. Hindi pa siya masyadong mainin kaya dyan muna siya. Iin-inin ko muna ng mabuti bago ako mag-ihaw ng isda. May ikwekwento pala ako sa inyo kanina, medyo busy-busyhan si Auntie Ninyo. Pagkahatid ko ng bunso ko sa kanilang school ng tanghali, dumaan muna ako sa sentro para magpa-xerox ng ID. May dala akong barya at 100 pesos, otro yung barya ang pinangbayad ko sa xerox. Pagka-uwi ko ng bahay, syempre aligaga si Auntie Ninyo ang gumawa ng content at pag-e-edit. Wala sa isip ko na may binulsa pala akong 100. Bibili sana ako ng bawang at sibuyas. Pagkakapa ko sa bulsa ko, wala yung pera. Napapaisip ako kung saan ako huli nagpunta. Sa may xerox rin lang naman. Marami ang nakapila noon para magpa-xerox. Siguro sa kakahugot ko sa bulsa ko, hindi ko namalayan na nadamay pati. Sayang lang, maraming sibuyas at bawang ang maibibili na yon. Suki naman ako ng bilihan ng gulay kaya inutang ko muna. Pinaglilinis ko na pala yung isda na ihawin ko, natusok at nasugat pa yung kamay ko dyan habang pinaglalagyan ko ng asin ng isda. May matulis pala sa tabi ng kanyang buntot. At habang nakasalang ang iniihaw, kukuhanin ko na rin ang mga pinatuyo kong mga damit. Hapon na rin at wala nang init. Mamaya ko na rin siyang tutupiin. Dito sa may gasol na ako magpapalambot ng labong dahil may nakasalang sa lutuan na kahoy. Kailangan kasi pakuluan muna at palambutin ang labong bago ito gawing dinengdeng. At bago ako manguha ng salo, chinek ko muna ang inihaw kung pwede na itong baliktarin. Okay naman na siya kaya binaliktad ko na rin. Pagkakuha ko ng salo, agad ko naman itong binanlawan ng bonggang-bongga. Charis. 3 beses ko siyang binanlawan bago ko ito pinaggagayat ng maliliit. Pinaggagayat ko nga pala ng maliliit para mas malapot kung ito'y lulutuin mo na. Alam mo ba, mas masarap kapag madulas-dulas. Charot. Nag-add lang ako ng mainit na tubig sa bagoong bago ko siya didikdikin para lumabas yung lasa ng isdang bagoong. At ito idagdag ko sa ipinakulo kong tubig at yun ang magsisilbing sabaw ng dinengdeng. Nilagay ko muna ang sanlo at niluto bago ko nilagay ang labong na pinalambot ko kanina. Nalo-halo ko muna bago ko tatakpan, lutuin natin siya ng a little bit. Magdagdag lang ako ng konting pampalasa, seasoning at konting asin dahil matabang. Nalo-halo ko ito bago ko ito tinanggal sa lutuan. Chinek ko ulit ang inihaw kung okay na siya. Okay naman ng mga ante. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!